Kasal kahapon, CEO ngayon at papuntang Switzerland mamaya. Walang pahinga-pahinga ang pamilyang Betancourt dahil matapos ang napakasayang kasalan, panibagong tagumpay at bagong kabanata agad ang sasalubong sa kanila. Mula sa pag-upo ni DJ bilang bagong CEO ng Velasco Pharma hanggang sa sweet at napakagandang honeymoon nila sa Switzerland kasama ang makukulit na triplets at ang bagong baby na nasa sinapupunan ni Christine. Handa na ba kayong kiligin at mamasyal kasama sila? Pakinggan at panoorin natin ang part 70. Christine POV. 5 days had passed mula nung araw ng kasal namin pero parang kahapon lang ako naglakad sa aisle papunta sa kanya. At ngayon, heto kami sa bagong kabanata. Bago ulit ang simula. Kasalukuyan siyang nakatayo sa harap ko, naka-white long sleeve polo na may formal na slacks. Suot niya ang pinakasimple pero pinakamahalagang ngiti niya. Ako naman nakatayo sa harap niya, inaayos ang kwelyo ng polo niya na tila ba parang alikabok lang ang kaba niya at kaya kong punasan lang. Mr. CEO, biro ko, habang kinikinditan siya, napangiti siya pero halata sa mga mata niya, kinakabahan siya. Kahit hindi niya sinasabi ng diretsa, hinawakan niya ang kamay ko sa dibdib niya. Sa tingin mo wife, kaya ko to? Mababaw lang ang tanong pero alam kong malalim ang pinanggagalingan. Ngumiti ako, positibo, yung tipo ng ngiti na punong-puno ng paniniwala at pagmamahal ko sa kanya. Siyempre, ikaw pa, sabay pisil ko sa ilong niya, matangos. I always believe in you, sweetheart, from day one hanggang ngayon. And I will keep believing in you kahit na CEO ka pa ng buong mundo. Alo ko. Napatawa siya, umiling-iling sabay hinawakan ng bewang ko at dahan-dahang inilapit ang mukha niya. Thank you for loving me this way, bulong niya at bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako. Hindi yung halik na mapusok ha, kundi yung banayad. Puno ng pasasalamat at pangako tapos yumuko siya at marahan niyang hinaplos ang tiyan ko na hindi pa man halata pero para sa aming dalawa, sapat ng presensyang naroon. Binigyan niya ng halikang ilalim ng pusod ko. Baby, aniya, pabulong. Daddy's gonna need your strength today, okay? Napatawa ako. Ayan ka na naman. Nauna pang humingi ng tulong sa anak natin ha? Tumayo siya ulit, ngumiti sa akin at sinabing, ikaw kasi, you make me feel like I can do anything. Kahit ng mundo pati ito, basta ikaw yung kasama ko. Tinapik ko ang dibdib niya sabay-sabing, let's go na Mr. CEO. Switzerland is waiting after this. Ang usapan namin sa Switzerland ang honeymoon namin. Natatawa ako. Ngayong araw ang announcement niya bilang CEO pero mamayang hapon din aalis kami. Mabuti na lang at super understanding ni Daddy. Nang bigla na lang kami narinig ang hiyawan ng triplets sa labas. Nagsisigawan na naman habang inihahanda ang mga bag nila. Ayaw magpaiwan kahit na honeymoon daw yun. Sasama daw sila. Pero okay lang, hindi naman kailangan ng perfect na tahimik na honeymoon. Ang kailangan lang namin ay ang isa't isa. Si DJ, ako, ang triplets at ang nasa sinapupunan ko. Mommy, ready na ako! Sigaw ni Cole habang suot-suot ang backpack na maliit sa kanyang likod. Ako rin, Mommy! Dala ko ng mga staff toy ko! Si Dunaya naman, halos tumalon sa tuwa. Ano ba? Gabi pang flight natin. Hindi pa ngayon. Napatawa ako habang sinusubukang pigilan ang excitement nilang tatlo. Pero hindi sila nagpadaig. Baka iiwan nyo kami! Sabay-sabay na reklamo ng triplets. Sabay nguso. Nagkatinginan kami ni DJ at pareho kaming napahalakhak. Hoy, hoy, hoy! Anong drama yan? Hindi namin kayo iiwan! Sabay naming sabi. I promise. Dagdag ni DJ sabay taas ng kamay na parang scout. Promise, Daddy! Sabay-sabay namang sambit ng tatlo habang in-stretch ang pinky fingers nila. Tumango si DJ sabay pinky swear din sa mga to. Pangakong pangako, kahit na honeymoon, kasama kayo. No man will leave behind. Tumalon-talon ng triplets sa tuwa dahil sa sinabi ng ama nila. At bago pa humaba ang eksena ng lambingan, dumating na rin ang sasakyan namin. Time to go! Habang nasa biyahe kami papuntang Makati, hindi pa rin mapakali si DJ. Tahimik siya pero hindi mailihim ang pagkabalisa sa pagkumpas ng daliri niya sa hita.
Hinawakan ko ang kamay niya. Breathe, sweetheart. You've got this. Ngumiti lang siya, ngunit pilit at pero may init sa kanyang mga mata. Pagdating namin sa building ng Velasco Pharmaceutical, kitang-kita na ang preparasyon. May banner sa itaas. Welcome our new CEO, Mr. Douglas Jan Bentacourt. Pagbaba namin ng sasakyan, sabay kaming binati ng mga empleyado. May palakpakan, may camera flashes, may mga bulaklak pang inabot sa akin at may sinabit pa sa leeg ni DJ. Sa harapan naroon na si Daddy Claude, nakaayos na parang proud na proud. Katabi niya si Lolo Francis na kahit may edad na, kitang-kitang sigla sa mga mata. Lumapit sila kay DJ. Si Daddy ang unang nagsalita. DJ, welcome home. Ang Velasco Pharma ay hindi lang kumpanya. Ito ay pamilya. And today, we're entrusting it to you. Sumunod na si Lolo Francis na may tamis ng ngiti sa kanyang labi. Wala akong ibang mas gustong humawak ng legacy namin kung hindi ikaw. Hindi lang dahil asawa ka ng apo ko, kundi dahil nakita ko kung paano ka magmahal, magtrabaho at mangarap. Hindi agad nakapagsalita si DJ. Umili lang siya at napapikit saglit. Tila nilulunok ang emosyon. Pagpasok namin sa loob, sinamahan siya ng executive team. Dinala kami sa top floor kung saan nandoon ang bagong opisina ng CEO. Puro glass panel ang paligid. Tanaw ang buong lungsod. Sa gitna ng opisina, nandun ang classic executive desk at sa ibabaw, may nameplate na simple pero powerful. Douglas Jan Bentacourt, Chief Executive Officer. Tahimik si DJ habang lumalapit, dinampot niya ang nameplate, pinasadahan ng mga daliri. Tumingin siya sa akin. Sweetheart, pangalan ko to. Mahina niyang sambit, parang hindi pa rin makapaniwala na siya na talaga ang CEO. Ngumiti ako, tinapik ang balikat niya. Tinuro ko magiging upuan niya. Subukan mo ngang umupo dyan. Ikaw na yan, Mr. CEO. Biro ko, sabay kindat. Umiling siya ulit pero naupo din. Napahilig siya sa sandalan. Parang sinusukat ang bagong mundo niya. Wow, Anya. I'm officially sitting on the chair that could change lives. Yumuko ako at hinalikan siya sa pisngi. No, sweetheart. You're already changing lives. You changed mine, remember? Ngumiti siya, hindi na yung kabado tulad kanina. Ngiti ng isang lalaking alam niyang nasa tamang lugar siya. At ako, mas lalo pa akong napamahal sa lalaking ito. Siya ang CEO ng company ng pamilya ko. Pero sa puso ko, siya pa rin ang lalaking unang nagpakita sa akin ng treehouse at unang tinawag akong future. Nagising ako sa ingay mula sa labas. Mga tili ng batang masayang masaya. Me first! No, ako muna! May konting banggaan, tawanan, at malakas na hiyawan. Napangiwi ako habang pilit pang iniipit ang sarili sa comforter. Just 5 more minutes please. Pero wala gising ng buong mundo sa labas ng bahay. Naroon ang triplets. Napabuntong hininga ako, saka sinubsubang mukha sa unan. Ramdam ko pa ang pagod sa bawat kalamnan ko. Thanks to my husband, hindi talaga marunong magpigil kapag dumilim na. Pinagod na naman ako. Umiling ako at saka natawa ng mag-isa. Grabe yung kagabi. Tumihaya ako, tinapik kong pisngi ko para tuluyang magising. Bumangon na ako sa kama. Saka sinuot ang malambot kong cotton robe at sapin sa paa. Mabuti na lang talaga at summer ngayon dito sa Switzerland. Walang snow, pero may lamig pa rin sa hangin at preskong presko. Tamang-tama lang para sa light robe na may spaghetti straps at shorts na hanggang hita. Sakto lang sa sinag ng araw at lamig ng hangin. Naglakad ako papunta sa veranda ng kwarto naming mag-asawa at pagkabukas ko ng pinto, parang slow motion ng lahat sa paningin ko. Mula sa itaas, kita kong green lawn na parang ginupit sa perpektong pagkakatrim. Nandoon si DJ, nakasuot ng white shirt at khaki shorts, abala sa harap ng griller. Umaakyat ang usok sa ere at kasabay nun, humahalo sa hangin ang amoy ng inihaw na meat juicy, smoky at nakaramdam tuloy ako ng gutom kahit na bagong gising lang. Sa damuhan tumatakbong triplets, si Kael at Cole at tila nagpapagalingan sa pagtakbo. Si Denaya, naka-summer dress na may maliit na flower crown sa buhok, natatawa habang tinutulak ang kapatid niya palayo sa finish line. This is my life now. Napakapit ako sa railing ng veranda. Nakatingin ako. At sa bawat buntong hininga ko, nandoon ang isang bagay na hindi ko kayang itago. Gratitude.
I must have done something really good in this life to deserve this kind of joy. Hindi sinasadyang lumingon si Danaya sa direksyon ko. Pagkakita niya sa akin, biglang lumiwanag lalong mukha niya. "Good morning, Mommy!" Sigaw niya sabay turo sa kinaroroonan ko. Napalingon ng dalawa sabay din ng bati. "Good morning, Mom!" "Hi, Mommy!" Sumunod na si DJ nang mapansin ang tinuturo ng mga anak niya. Pagtingala niya, ngumiti siya. Yung tipong ngiti na walang effort pero kaya kang patunawin. "Morning, sweetheart!" Sigaw niya, sumagot ako ng kaway habang pinipigilan ng sariling hindi tumili sa sobrang kilig. Wala akong makeup, bagong gising, pero sa tingin nila, lalo na ni DJ, ako pa rin ang pinakamagandang tanawin ng umaga. At sa oras na yon, habang pinagmamasdan ko silang apat with a tiny one growing inside me, I whispered to myself, I'm the luckiest woman alive. Pagkababa ko mula sa veranda, mabilis pa kay Flash ang tatlong munting katawan na tumakbo palapit sa akin. "Mommy!" Sabay-sabay nilang tili habang palundag na yumakap sa akin. Natawa ako at halos mawala ng balanse dahil sabay-sabay silang kumapit sa bewang at balikat ko. Si kiddos, sabay yakap ko rin sa kanila. Pero si DJ, mabilis ding lumapit at may bahagyang pag-aalala sa mukha. "Hey, gentle lang please." Awat niya sa triplets. "Remember, may baby si Mommy sa tummy, okay?" Biglang tumigil ang tatlo para silang may narinig na alarm na sabay na nagpatigil sa kilos nila. Si Cole ang unang lumingon sa tiyan ko. "Oh yeah, the baby!" Sumunod si Kael at si Danaya. Lahat sila biglang naging sobrang maingat at parang may hawak na yelo na baka matunaw sa init ng palad nila. Hinimas nila isa-isa ang tiyan ko. Napapikit ako sa eksenang yon. Napaka-pure, napakasarap sa puso. "Wait ka namin, baby!" Bulong ni Danaya habang hinaaplos ang tummy ko. "Your big brother and big sister are so excited to see you," dagdag pa ni Kael. "Promise, we'll protect you," sabay na sabi ni Cole at Danaya. Natawa ako pero yung tawa na may kasamang luha sa sulok ng mata dahil sa sobrang kilig at saya. Saan pa ba ako hahanap ng ganito? Mayang-maya lumapit si DJ sa likuran ko. Niyakap niya mga braso niya sa bewang ko. Marahan, protectively. Hinalikan niya ang noo ko, sa kanilapat ang palad sa tiyan ko. "Good morning, baby. Ready na tayong kumain." Bulong niya. Tinignan ko siya, ngumiti ako at hindi ko na kailangang magsalita pa. Lahat ng gustong sabihin ng puso ko, nasa mata ko na. "Let's eat, kids!" Sigaw ni DJ. Agad na sumigla ulit ang mukha ng triplets. Parang may switch na napindot sa likod nila at biglang tumakbo papunta sa garden table na nakahanda ng almusal. May mga tinapay na may marmalade, croissant, omelette at isang malaking bowl ng prutas. May pitcher ng orange juice at fresh milk pa sa gilid. Seryosong buffet ng isang happy summer breakfast. Umupo kami ni DJ, magkatabi at habang pinapanood ang triplets na nag-aagawan sa pancake na may smiley face na gawa sa blueberry at syrup. Habang tumatawa ako sa mga kalokohan nila, naisip ko, ito ang tahimik at masarap na buhay na minsan ko lang pinangarap pero binigay sa akin ng sobra-sobra. At habang nagkatinginan kami ni DJ, pareho kaming ngumiti. Parang nagsasabi kami, we did it. Pagkatapos naming mag-almusal, nag-decide kami na maglakad-lakad sa cobbled streets ng maliit na bayan dito sa Switzerland. Dahil tama lang ang sinag ng araw na tumatama sa balat at presko ang hangin. May halong amoy ng bulaklak, tinapay at tsokolate mula sa mga butik, cafes na nadaanan namin. Magkakahawak ang kamay naming 5. Si DJ sa tabi ko, hawak ang kamay ni Danaya habang ako naman ay hawak si Kael at Cole. Hindi matao ang kalsada pero bawat madaanan naming shop or local vendor, laging may babating bonjour o kaya guten tag. Masigla naman ang tatlo sa pagsagot. "Hello!" Sabay tili at takbo ulit palayo para tignan ang bagong nakita. Kakaibang saya ang nararamdaman ko kapag kasama ang buong pamilya ko. Pero pakiramdam ko akong pinakamagandang babae sa buong lugar. Hindi dahil sa ganda ko, kundi dahil sa kasama ko, lalo na sa mga titig ng asawa ko. "Look, Mommy!" Sigaw ni Danaya. Tinuturong isang maliit na tindahan ng teddy bears. Tumigil kami saglit. Hinayaan namin ng mga batang pumili ng gusto nila. Si Cole gusto ng astronaut. Si Christine at si Kael naman yung may scarf na parang tourist. Si Danaya, syempre, pinili yung may pink bow at may maliit na backpack.
Lahat ng mga pinili nila, binili namin. Then, tahimik kami naglakad ulit habang sila yakap-yakap ang bagong laruan. Napansin ko si DJ na panay palim na tumitingin sa akin. What? Tanong ko habang nakangiti. He shrugged his shoulder. Nothing, sagot niya. Pero nilapit niya ako sa kanya. Kinapit ang bewang ko. You just glow differently when you're with them. Natawa ako saka tumingin sa triplets. Kasi they're my entire world. Pati ikaw. Mahal na mahal kita, asawa ko. Malambing kong sabi. Matamis na ngumiti si DJ. Ang swerte natin no, bulong niya. Yung dating pangarap lang natin, ngayon hawak na natin. Tumango ako sa kanya. Ramdam ko yung init sa dibdib ko. Sobra-sobra na talagang binigay sa akin ni Lord. Napatingin ako sa paligid. May church bell na tumunog sa malayo. May batang nagbebesikleta at may matandang magkasama sa bench na magkahawak kamay. And here we are, a family of 5, soon to be 6. Nang tumigil kami para bumili ng hot cocoa para sa kids, binigyan ako ni DJ ng mahinang halik sa pisngi. Sa'yo pa rin ang pinakamatamis, sweetheart. Napangiwi ako. Ang corny mo. Anong pinakamatamis? Malisyoso kong tanong. Bumaba ang mga mata niya sa gitna ng mga hita ko. Natawa ako't maraan siyang hinampas sa dibdib. Loko ka. Pero kinilig ka. Sabay kindit niya. Yan ang pinakamatamis sa lahat na natikman ko. Tignan mo ko. Adik na adik sa'yo. Pilit kong pinipigilan yung ngiti sa labi ko. Pero wala Talo ko sa kilig. At habang tuloy ang lakad namin, naisip ko lang, this is exactly where I want to grow old. Kahit saan man kami mapadpad, basta kasama ko sila, lalo na si DJ. I'm always home. Habang nakatitig ako sa kanya, hindi ko napigilang mapangiti ng marahan na dumapo sa isip ko ang lyrics ng isang kanta. I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when you're a child, this is bad. Napakatako sa isip ko habang nakafocus lang ang mga mata ko sa kanya. All I wanna do is grow old with you. Parang sinadyang tinignan niya ako sa eksaktong sandaling yun. Nagtamang mga mata namin. I smiled, the kind of smile na para bang sinasabi ko, ang swerte ko sa'yo. Tumaas ang isang kamay ni DJ at hinaplos ang pisngi ko. Walang dapat sabihin, sapat ng mga sinasabi ng aming mga mata kung gaano naming kamahal ang isa't isa. Binalot niya ang balikat ko ng braso niya habang pinapanood namin ng mga bata na muling nagtatakbuhan. Why that look? Tanong niya habang nakasilip sa mukha ko. Umiling ako. Nothing, I just suddenly felt like singing. Let me guess. Grow old with you? Biro niya sabay kindat. Napanganga ako. How did you know? Because I sing that to you in my head all the time. Sagot niya habang inaayos ang buko na ginulo ng hangin. Natawa ako sabay hampas sa braso niya. Kisi ka talaga asawa ko. Maybe, bulong niya. But that's really what I want. To grow old with you. Wrinkles, white hair, dentures, and all. Napatingin ako sa kanya. Mas seryoso siya ngayon. Douglas, he leaned closer and whispered, I wanna hold your hand. Even when we're 80. Kahit na dahan-dahan na lang tayong maglalakad. Kahit pareho na tayong may rayuma. Tumawa ko pero ang totoo, naiiyak na ako sa kilig. Sabay napayakap ako sa kanya at marahang bumuntong hininga. Sana hanggang dulo magkasama pa rin tayo. Kahit na paugod-ugod na. Magkahawak pa rin ang mga kamay natin. At habang yakap ko siya, naramdaman kong hinawakan yung tiyan ko. Ramdam ko init ng palad niya. Para bang sinasabi ng haplos niyon. And we'll grow old together with all our children, with all our love, with all our dreams. Sabi nga nila, home is not a place, it's a person. Nakakabusog sa puso, hindi ba mga katropa? Mula sa official na pag-upo ni DJ bilang CEO hanggang sa napakatamis at preskong bakasyon ng buong pamilya sa Switzerland. Kitang-kita na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasa posisyon o pera, kundi nasa kapayapaan at pagmamahal ng pamilya. Sa buhay, hindi natin kailangang magmadali. Ang mga tamang biyaya, paghilom at tamang tao darating at darating din sa tamang panahon. Bawat pagsubok ay may katapat na magandang gantimpala. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa kwento ni na Christine at DJ. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong paboritong eksena sa Switzerland at mag-subscribe na rin. Itong muli ang inyong lingkod at hanggang sa huling kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.